Nako, kailangan pong kumapit muli mga kababayan dahil may anunsyo ngayon po ang Department of Energy na maglalaro sa 20 hanggang 23 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. At sa pagtaya rin po ng DOE, nasa hanggang 12 pesos and 90 centavos per liter ang idadagdag singil po sa presyo ng gasolina, habang 8 pesos naman at 90 centavos, 8 pesos and 90 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng kerosene. At sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nagkasa naman ng malawakang protesta tigil pasada ang Transport Group na piston sa darating na Huwebes o March 19. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, Ali, para sa mga motoristang kagaya yung dalawa at kagaya ko rin, masasabi na lang talaga natin, aray ko, dahil 90 to 100 pesos na posibleng abutin ng presyo ng diesel at gasolina sa mga susunod na araw. Yan ay dahil nga sa nakaambang ngayong linggo ang staggered na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo. At ayon sa DOE, nangako naman itong mga oil companies na hindi bibiglain itong dagdag presyo at inaasahan ngayong bago matapos ang linggo na ito ay maaabot yung 16 pesos at 23 pesos na taas presyo sa gasolina at diesel. Asahan na ng mga motorista ang isa na namang malaking pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo na posibleng umabot sa double digit na dagdag presyo sa diesel habang patuloy pa rin ang tensyon at digmaan sa Middle East. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, tinatayang tataas ang presyo ng diesel na aabot pa ng 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos at 90 centavos ang kada litro. Hindi rin makakaligtas ang gasolina sa price hike na inaasahang madaragdagan ng 12 peso and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos kada litro. Kasi depending on where the gas station is. Pag mas malayo yung gas station, mas mahal siya. That's just how it is. Because there's additional transport, additional insurance, marami pang mga logistics. So, for this week, we'll just announce the adjustments. Samantala, magpapatupad din ng pagtaas ng presyo ng kerosene na tinatayang nasa 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos ang kada litro. Sinabi ng DOE na may 5 oil companies na ang nangakong magpapatupad ng paunti-unting pagtaas ng presyo. And all these 1, 2, 3, 4, 5 companies, 5 lang ba? 5 companies have committed to the staggering, and the Office of Director Rino is still working on the other companies kasi we're waiting for their submissions today. So far, only Total, Shell, Sea Oil, Petron, and Flying V has committed to stagger. We're waiting for the other companies to submit. Dahil dyan, nananatili ngayon ang komprehensibong alituntunin na inalunsan ng DOE para sa anti-hoarding at fuel dispensing upang matiyak ang sapat at pantay na distribusyon ng petrolyo sa Pilipinas. Yan ay kasunod pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pambansang merkado na naapektuhan din ng mga nagaganap na tensyon sa gitnang silangan na nagpalala ng global oil prices. Nagdudulot naman ng pangamba ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil tanker kung saan dumadaan ng umigit kumulang 20% ang langis sa buong mundo. Sa ngayon, hindi pa ganap na ligtas ang pagdaan ng mga barko dito dahil sa tensyon sa Middle East. May ilang barko na pinapayagang dumaan pero maraming pa rin ang nag-aalinlangan dahil sa panganib. Dahil sa sitwasyon, tumaas ang gasto sa pagbibiyahe ng lingis kabilang ang insurance ng mga barko at panganib sa mga tripulante. Maaari rin daw itong makaapekto sa Pilipinas at karamihan sa langis na ginagamit sa bansa ay galing sa mga bansa na umaasa rin sa Strait of Hormuz tulad ng South Korea, China, Japan at Thailand. On the Middle East conflict, we all know already what Strait of Hormuz is. It comes at 20% supply of the world is coming from there. It is still unsafe for oil tankers. I think recently they've allowed, I think 2 ships to go through, but the other ships are still having a hard time because of the uncertainty.
At dahil wala pang malinaw na aksyon ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon, nagkasa ang transport group na pisto ng malawakang protesta transport strike sa darating na Marso 19 upang igiit ang panawagan ng mga tsuper na alisin na ang value-added tax o VAT, excise tax at iba pang buwis na may kaugnayan sa langis. Dagdag pa rito ay giniit na mga driver na ang rollback sa presyo ng langis hanggang 55 pesos kada litro at ang petisyon para sa 5 pesos na dagdag pamasahe. Samantala Alex, muling ipinag-uutos ng DOE ang striktong pagpapatupad nitong paglimit lang sa bawat sasakyan sa mga petrol station at pagkakaroon pa rin ng regular monitoring ng inventory ng petrolyo sa bawat lugar. Lahat ng oil companies ay kinakailangan ay mag-report ng daily inventory at dispensing record para masubaybayan itong supply at mapanatili ang katatagan nga ng merkado. Nagpaalala din sila sa mga consumer kung makakaranas kayo ng pang-aabuso sa mga produktong petrolyo, yung pagbebenta ng gasolina o diesel sa mga gasoline station, maaari nyo daw pong i-report sa kanila ang kompletong detalye lamang sa ang lugar yan para agad nilang ma-actionan, Alex. Okay, Erlo, siguro gustong malaman ng taong bayan, no? Naipaliwanag ba ng Energy Department kung paano narating na mga kumpanya ng langis ang kanilang presyuhan sa darating na Martes bukas, no? Yung increase. Dahil batid naman ng ating mga kababayan na yung kanilang mga binebenta, old stock yan. Paano ba narating nila yung presyo na yun? Well, Alex, tinanong natin sa DOE yan, no? Pero hindi pa rin talaga nila mapaliwalag ng maayos kung bakit nagkaganon ang sitwasyon. Kasi kung susumahin, actually kahapon, nagbasa tayo ng ilang news article sa bansang Thailand dahil meron pa silang 90 days na stock ay hindi sila nagtataas ng linggo-linggong taas presyo na talagang all-time price hike dahil meron pa silang stock. At hindi pa tayo sinasagot ng DOE kung bakit ganyan ang sitwasyon. Ang tanging sagot nila sa atin ng mga nagdaang pang mga araw ay hindi nila kontrolado ang presyuhan sa merkado, lalo na't iba-iba yung pinagkukunan kasi nitong mga oil companies na ito ng stock ng gasolina o iba't ibang mga dahilan kung bakit ganyan kataas yung dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, Alex. So para sa DOE, hindi sila nagulat sa ipinataw na taas presyo ng mga kumpanya. Parang alam naman natin na oil deregulation ng may batas tayo niyan. So ibig sabihin, wala na silang gagawin. Ganun na. Kung anong dikta ng mga gasoline station at ng mga gas companies, wala na silang gagawin. Parang ganun. Alex, parang gano'n na nga siguro, no? Kasi kanya-kanyang daingan na rin itong mga gasoline station, mga oil company kung bakit kailangan na nilang magtaas ng presyo. Dahil nga bukod sa namumblema sila doon sa supply, ay may iba't iba pa silang mga kadahilanan. Yung isa nga dyan, yung pagka-transport ng gasolina. Kaya sa malayong lugar, talagang mas mataas ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Pero in the other side, Alex, ay pinapakinggan din naman nila yung other side ng publiko hanggat maaari ay magawa ng paraan nito ng ahensya at ang kung sino mga maaaring makasakop na ahensya ng gobyerno no, upang sa ganun ay hindi maramdaman yung napakalaking epekto nito lalo na sa mga jeepney driver maging sa mga pasahero, Alex. With regards to sa reklamo ng ating mga kababayan, if I'm not mistaken, nung last week, meron umano'y mga higit sa 50 mga gasoline stations ang lumabag sa alintuntunin ng Department of Energy. Anong latest na dito? Meron bang napanagot na ba? Alex, sabi ng DOE ay sumunod naman itong mga binigyan nila ng show cause order nitong mga kamakailan at nagpaliwanag naman yung mga oil companies na nabigyan nila ng show cause order. At ang paliwanag ng isang oil company, kung di tayo nagkakamali, Alex, ay dahil daw doon sa pinagkukunan nila talagang mahal na daw talaga. Kaya nung nagdaang mga araw ay napilitan ng magtaas kahit pa hindi pa inaanunsyo ng DOE
opisyal yung taas presyo sa produktong petrolyo, Alex. Okay, dito naman sa grupong Piston, may narinig ka ba na merong iba pa mga transport group na sasabay sa kanila or sinasang-ayunan ang kanilang gagawing tigil pasada? Ano ba, solo ba sila o may mga kasama pa ba silang iba? Sa ngayon, Alex, ito palang grupong Piston ang nagpahayag, pero ang pahayag din ng grupong Manibela nung pangnakanang araw ay magtaas presyo palabang sa pasahin. Tignan natin sa mga susunod na araw dahil minsan talagang nagko-collab yung mga grupo, transport group dahil nga dito sa malaking problema na kinaharap natin maging nung mga chopper, Alex. O kanina nakausap ko sa Radyo Agila si Mar Balbuena, hindi doon nila susuportahan si Camody ng Piston dahil parang bakit nila dadagdagan ang pasani ng ating mga kababayan kung gagawa sila ng kilos protesta o yung tigil pasada, para-paraw naman daw tayong naapektuhan dito sa tensyon ng Middle East. So malabo ang Manibelang makisama sila sa gagawin nilang kilos protesta. Yung 55 pesos na gusto nilang ipako ang presyo, yung ba'y doable? Parang malabo yata ang gusto ni Camody. Alex, ngayon mukhang malabo-labo yan, sabi siya ng DOE dahil nga sa yung pagpalo ng presyo ng produktong petrolyo sa market, kung kaya't hindi pa nila masasabi at ngayon kung maaari na bang ipatupad yan. Pero kung sakasakali kagaya ng mga nagdaang taon, paunti-unti bumaba muli yung presyo ng produktong petrolyo kung magbabalik normal na yung sitwasyon dyan sa bahagi ng Middle East, lalo dyan sa bahagi ng Strait of Hormuz, Alex. Okay, siguro sa panghuli, dahil nandiyan ka sa likuran mo, gasolinahan, no? Pakitingnan nga, anong nangyayari dyan? Pila na ba? Dahil ngayon pa lamang gabi, marami nang magpapakarga. Sige, paano mo yung cameraman mo? Ipaikot kung anong nangyayari dyan sa gasolinahan. Alex, kaninang alas 5 ng hapon nung tumuntong tayo dito, yung makikita mo yung may papasok na kotse na yan, yung pila umaabot hanggang doon sa bahagi ng Techno Hub. Hiwalay naman yung pila ng motorsiklo at sasakyan, pero hindi rin talaga maiwasan yung kumbaga sa kalsada may traffic din sa mga gasoline station. Hindi lang dito sa gasolinahan na to, Alex, kundi sa iba pang parte ng gasoline station dito sa Commonwealth Avenue. Ganyan yung sitwasyon. Halos sakupin na yung isang lane ng kalsada para makapila nga yung mga sasakyan na magpapakarga dahil nga habol sila ilang oras na lang papatupad na yung napakataas na presyo ng produktong petrolyo, Alex. Ayun, naka-wireless ka ba? Pwede mong lapitan yung mga nagpapakarga dyan. Tanungin mo, anong nararamdaman nila ngayon? At bakit sila nagpapakarga ngayong maaga? Kaya pa ba? Kaya o hindi? Kung hindi, okay lang. Alex, yung ating connection mawala. Sinusubukan ko lang kung anong kakayahan ng ating gamit natin. O yun, kung hindi, baka madistorbo natin yung mga nagpapakarga dyan. Anyway, maraming salamat si Erlo. Tatanungin mo yung mga kababayan natin dyan kung anong salubin nila dito na naman sa another increase tomorrow. Maraming salamat Sir Erlo Bringas. Mata natin, dyan po sa gasolinahan malapit sa Commonwealth Avenue, lungsod ng Quezon. Thank you.